Well, sinisimulan ng Sage Realm ang kwento sa pagbibigay sa mga fans ng mas detalyado at mas malalim na pagpapaliwanag. Tingnan mo agad ang mga agarang epekto ng mga nangyaring iyon, at lahat ng ito ay ikinukwento sa pananaw ni Baek Sung-chul, ang ex-Go fighter na naka-spectacles, na sinusubukang alamin ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Sa simula pa lang, nalaman natin na naaresto si Park Moo-jun, patay na si Prosecutor Kang, at ang pinakamahalaga, sina Mori, Dewi, Mira, at ang mga commissioner ng God of High School Tournament ay mga wanted na ngayon. Ibinahagi rin ni Baek ang nangyari sa buong South Korea, kaagad pagkatapos mab-aigo si Nox. 3 buwan na ang nakalipas nang mangyari ang atake. Una, halos naging kampo ng mga refugee ang Seoul dahil sa nuclear blast. Pangalawa, nagkagulo dahil sa dami ng mga kumpanyang nagsara at sumabog ang mga riot sa buong lungsod. At ang pinaka-nakakatakot pa, nalaman ng publiko ang tungkol sa isang misteryosong grupo na tinatawag na Nox. Alam niyo, pagkatapos ng enkwentro ni Nox kay Mori at sa mga organizer ng Go, mas naging political sila at sinimulang ipakita ang sarili bilang isang charity group para maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko sa kanilang panig. Sa huli, nagawa ni Nox na pinamumunuan ni Sang Mandaek na makalusot. Nakapasok sila sa mga posisyon sa gobyerno. Noong panahong iyon, nagsalita si Moo-jun laban kina Mandaek at Nox pero huli na. Uminom na ng Kool-Aid ang mga tao sa Seoul at sa halip, tinawag si Moo-jun na traidor sa bansa niya, kaya siya naaresto. Naalala ni Baek ang kakaibang nilalang na lumitaw sa kalangitan ng Seoul noong nagkontra si Nox sa grupo ni Moo-jun noon at kung paano magically na ilipat ang mga residente nito sa probinsya ng Kangwon noon. Bukod pa rito, may malaking haligi na lumitaw sa abot tanaw noon. Kaya, nilapitan ni Baek ang haligi at nakita niya ang isang hukay kung saan naganap ang laban sa pagitan ng grupo ni Mori at ni Jegel. Dahil dito, nagdesisyon siyang pumunta sa probinsya ng Kangwon para mag-imbestiga pa lalo na nang maalala niya ang balita tungkol sa isang dambuhalang espada na bumagsak mula sa langit noong insidente. Sa Kangwon, siniyasat ni Baek ang isa pang hukay na puno ng tubig, at nakakalap siya ng mga piraso ng pangyayari doon. Dito nalaman na dito hinarap ni Tae-jin ang mga ahente ng Nox na nauwi sa pagkahuli ng maalamat na bayani. At yung crater na yan. Oo, si Tae-jin talaga ang gumawa noon nang pinakawalan niya yung malupit na renewal taekwondo kick na halos ginawang tunnel yung parte ng bundok, na tinamaan pati ilang miyembro ng Nox. Ngayon, wala talaga ideya si Baek kung sino eksakto yung nakipagsagupaan dito, pero alam niya na isang tao lang yun kontra sa grupo ng mga umaatake, at sila ang unang naglunsad ng malakas na atake laban sa nag-iisang kalaban nila. Dito natin nalaman na nag-summon yung Nox ng malaking espada mula sa langit para patumbahin si Tae-jin, pero nagawa niyang mapigil yan gamit ang isa pang kilalang renewal move niya. Tae-jin nag-kick ng taekwondo, pero dahil dun, nabuksan siya para magamit ni Mandaek ang kanyang powers at tamaan ang kaliwang braso ni Tae-jin bago gamitin ang tinatawag na divine punishment para tapusin ang laban. Pero seryoso, guys, kung may isang bagay tayong alam na sa ngayon, si Tae-jin ay isang beast. Sabi na nga, hindi siya na-impress kahit konti sa mga patibong ni Mandaek, kaya winasak niya ang dami ng mga espada na tinawag ng Nox Bishop gamit ang divine punishment. At parang totoong badass na siya, pinutol ni Tae-jin yung braso na tinamaan ni Mandaek para siguraduhing tuluyan silang maputol. Sa kasalukuyan, iniisip ni Baek na yung nag-iisang mandirigmang lumaban dito ay siguro nawala ng balanse ng putulin yung braso niya, at tama siya. Kasi nung laban ni Tae-jin kay Nox, natalo siya matapos mawala ng parte ng katawan, kaya nahuli siya. Ngayon, hindi napapansin ni Baek na may taong nakahod na papalapit sa kanya mula sa likod. Ipinakita ng nakahod na tao na siya ay si Nurse B, na ang tunay na pangalan ay Sai, at hinihingi niya ang tulong kay Baek. Tama ang hinala ng prodigy. Hinala na nakatakas si Park Moo-jun at pumayag tumulong kay Sai pero may kapalit. Pagkatapos, nagkita sina Baek at Sai kasama ang paboritong masipag na ordinaryong tao, si Jin Pungguang, at ang kanyang go-teammate na si Jang Jangmi na nag-aaral sa loob ng isang sira-sirang gusali. Pero hindi lang academics ang pinag-aaralan dito, nalaman ni Baek na magfo-focus din sila sa Choraek, o yung tinatawag na borrowed power. Sa ibang lugar naman, si Kang Man-suk yung brutal na gumagamit ng ITF Taekwondo na natalo ni Jin Mori sa Go Tournament sa wakas ay nakalaya na. Mula sa bilangguan, naging anino na siya ng dati niyang sarili matapos ang laban niya kay Mori pero napaniwala siya ni Judge P na ayusin ang sarili at sumali sa kanilang laban. Dahil dito, muling binuhay ni Man-suk ang kanyang tapang at sumama kay MS. Ki, sa bahay ni Bong Chim, nakikiusap si Go Gamdu, dating Go na mandirigma, sa master ng acupuncture na pagalingin ang kanyang amo. Tinanggap siya ni Bong Chim at inalagaan si Gamdu. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang dati pala birong kinatawan ng Go na si Jeonggi ay nagpasya ng iwan ng buhay ng mandirigma at magtrabaho na lang sa grocery ng kanilang pamilya. Pero kahit mailabas mo ang mandirigma sa laban, di mo talaga matatanggal ang laban sa mandirigma, habang dinadalaw ni Judge B si Jeonggi at inaakit siyang sumali sa revolusyon. Literal na pinunit ni Jeonggi ang kanyang uniforme at ipinakita ang kanyang astig na mankini matapos niyang tanggapin ang alok ni Judge B. Sa kabilang banda, kinausap ni Judge S o si Moon Gi-ju ang isa sa The Six, si Kim Do-shek, para subukang isali siya tulad ng ginawa nila kina Man-suk, Jeonggi, Baek, at iba pa. Tumanggi si Do-shek at gusto pang makipag-away kay Judge S pero tumanggi ito. Pag-alis ni Gi-ju, plano ni Do-shek na i-report siya sa mga autoridad para makuha ang reward na 100,000 won sa pagdakip sa kanya. At pag sinabi nating mga autoridad, ang tinutukoy natin ay si Nox, kasi tandaan mo, halos kontrolado na ng kulto nila ang buong lungsod ngayon. Hindi nagtagal matapos lumabas si Judge S sa opisina ni Do-shek, biglang dumagsa ang grupo ng mga tulisan na tagasunod ni Nox sa kanya. Alam nilang si Do-shek ang nagchichismis sa kanya, pero wala nang oras para doon dahil kailangan ng harapin ni S ang pagdating ni Nox Priest Axley. Sa gitna ng labanan, binuhay muli ang mga nahulog na taga-samba. Alam ni Gi-ju na malala na ang sitwasyon kaya tinawag niya ang kanyang pambansang kayamanan, ang banal na espadang Wolmong, para ipagtanggol ang sarili laban sa mga umaatake sa kanya. Si Axley naman ay tinawag ang kanya ring pambansang kayamanan, ang Durandal, at nagpalaban silang dalawa ng mga espada. Mas magaling namang espadahan si Judge S dahil naalis niya ang Durandal mula kay Axley, pero tinamaan siya ng bala sa balikat bago niya tuluyang matalo ang pari ng Nox.
Sa isang malayong lugar, lumalabas na si pari ng Nox na si Saturn ang nagbibigay ng suporta kay Axley at sa iba pang mga cultist gamit ang ginamit niya ang kanyang krus na hugis baril para pabagsakin si Giju. Habang gumagaling si Giju sa tama ng bala, nagawang makabalik si Axley sa kanyang mga tao at magplano ng buong harapang atake. Pero hindi bago kay Judge S ang ganitong laban, alam niya na iisipin ng kanyang mga kalaban na matagumpay na pinipigilan ni Saturn ang kanyang abot, kaya gagamitin niya iyon para sa kanyang kalamangan. Muling nagtagpo sa laban sina Axley at Giju. Nakuha ni Saturn ang kanyang target sa kanyang crosshairs habang nasa pwesto at pinindot ang gatilyo. Napansin ito ni Giju kaya nag-activate siya ng force field, pero tumusok pa rin ang bala sa hadlang. Hindi pa tapos ang laban para kay Judge S, kasi dumating si Yumira sa pwesto ni Saturn habang nakasakay sa kanyang lumilipad na kabayo na si Toma para tumulong. Sinubukan ni Saturn na makipagsagupaan sa master ng Moonlight Sword style, pero pinutol ni Mira ang kanyang crucifix rifle ng madali gamit ang teknik na tinatawag na Square Sky Spear. Pero hindi pa tapos ang laban para sa paring Nox, itinapon niya ang kanyang sandata, nakita ang butas sa depensa ni Mira, at sinipa siya sa tiyan. Papara na si Saturn na sundan ito ng malakas na kaliwang suntok sa mukha ni Mira, pero naitaboy siya. Nang dumating sina Handewi at Giju para tulungan si Mira, nagsimulang habulin sila ng mga tauhan ni Nox. Kaya nagmadaling umatras sina Mira, Dewi, at Giju papunta sa lumang Samsung Station, habang tinatakpan ni Dewi ang kanilang pagtakas gamit ang kanyang Mist Technique. Nakabawi si Saturn at nakita niyang nakatakas ang mga target niya, kaya inayos niya ulit ang kanyang crucifix rifle at pinuno ito ng maraming teddy bear ammo. Pinindot ng pari ang gatilyo at bumuhos ang mga bala sa paligid ni Giju, Dewi, at Mira. Nakapagtanggol si Giju sa ilan pero may isa na tumama. Si Mira, pero tinulungan siya agad ng Go Judge at ginamo niya si Moonlight, ang babaeng mandirigma. Biglang napilitang huminto si Giju at na-realize niyang natrap siya. Lumingon siya at nakita ang isa pang nakarobes na miyembro ng Nox na naghahanda ng maghagis ng malalaking metal na bakal sa kanya. Bumalik sina Dewi at Mira para kay Giju at nakahanap sila ng paraan para mas madali silang makatakas, kaya pinutol ni Mira ang kalsadang konkretong sahig para makalusot sila papunta sa ilalim ng lupa. Pero hindi pa rin sumusuko ang mga Nox agents at tuloy pa rin ang habulan nila sa tatlong bayani. Naabutan ni Axley sila, kaya napilitan harapin siya at ang mga taga-samba muli, at panatilihin ang linya para makatakbo sina Dewi at Mira. Patuloy na pinaputukan ni Saturn sina Mira at Dewi, pero sa huli ay nakarating din sila sa Samsung Station. Nagulat sila nang malaman na nandyan pala ang traidor na si Judge R na naghihintay sa kanila. Di nagtagal, dumating si Axley, isa pang pari ng Nox, at ang mga taga-samba kasama ang walang malay na katawan ni Giju. Tinanong ng isa sa mga pari kung nasaan ang Jeken Deseong, isang pangalang kilala rin nila. Tawagin si Monkey King, Jin Mori. Kinausap ni Dewi si Giju at tinanong kung sapat na ba ang plano, at lumalabas na nagpapanggap lang si Judge S na na-knockout para lang magsama ng kidlat na nagpaiilaw sa lahat ng Nox members sa paligid. Habang nagre-recover ang mga cultista, palihim na pumasok si Jin Mori sa tunnel bago niya utusan ng Yuibo niya ang legendary na sandata ni Monkey King na kilala rin bilang Rui Jingubang na lumaki ang sukat. Dahil dito, yumanig ang buong syudad sa ibabaw. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang iba pang mga pari ng Nox tulad ng nagtipon sina Godi, Kapo, Beidou, Runain, Debem, at Shuba pero mas madalas silang magreklamo tungkol kay Axley at sa grupo niya dahil matagal sila sa mission kaysa gumawa ng plano para tulungan ang kapwa nilang cultists. Sa huli, nagdesisyon silang suportahan ang ibang Nox members sa Samsung Station pero nauwi lang ito sa pagkain ni Jin Mori ng Yuibo nila, tapos agad silang natalo ng palakihin niya ito. Sa ibabaw ng lupa, nagulat ang mga tao sa Seoul sa biglang lindol. Samantala, winasak ni Jin Mori halos lahat ng Nox cultists sa Samsung Station. Napatay ang 3 sa 7 pari na nandun at halos nawasak ang 80% ng mga fanatic. Safe naman sina Giju, Dewi, at Mira dahil naglagay ng barrier ang dating judge ng torneo para protektahan sila sa epekto ng Yuibo. Hindi nag-aksaya ng oras si Jin Mori at inatake agad ang mga natitirang taga-samba, binigyan bawat isa ng matinding head trauma sa bawat hampas ng Yuibo. Akala ng mga taga-samba ng Nox na may tsansa pa sila kaya sinubukan nilang paikutan si Mori, pero madali lang yan para sa inkarnasyon ng Monkey King, dali-dali niya silang pinabagsak gamit ang Beggar's Song Dance at nabong acupuncture, seal ng ugat ng dugo. Mas dama-dami pa ang mga taga-sunod na umaatake kay Mori, kaya bigla siyang tumalon tapos pinalaki niya si Yuibo para mapisa lahat sila. Pero napansin ni Mori na kapag ginagamit niya si Yuibo at yung anyo niyang Monkey King, nakakapagod talaga sa katawan niya. Sabi niya, hindi pa rin niya kaya na tumagal ng matagal sa ganung estado, pero walang problema, panahon na para talaga hampasin ng todo si Nox gamit ang Renewal Taekwondo. Sumali sa laban yung obispo ng Nox at inatake si Mori, pero iniiwasan niya gamit si Yuibo na parang poste tapos umaakyat. Nakakatuwa, yung pari ng Nox. Alam din kung paano gamitin ang Renewal Taekwondo, at nauwi sila sa deadlock kay Mori. Gumamit ang bishop ng teknik na tinatawag na right flamingo at naiiwasan ito ni Mori sa tamang oras, at ang attacker ay nagawang mapunit lang ang jacket sa paligid ng kanyang baywang. Tapos tinanggal nila ang kanilang balabal at nagulat si Jin Mori nang malaman na babae pala ang nasa ilalim ng mga damit na iyon. Ang may kulay ube na buhok at may eye patch na cultist ng Nox ay tinawag si Mori na Ryu, at tinukoy pa siya bilang kababayan na taga South Korea bago ipagpatuloy ang kanilang laban. Habang abala si Guji sa pagharap kina Axley at ilang Nox priests, nagsisimula namang magpaputok ng mga bala si Saturn papunta kina Dewi at Mira. Hindi kalayuan, ang dati ng judge ng Go at traidor na kilala bilang Judge R ay bumubuo ng isang whirlwind sa kanyang palad para ihagis kay Dewi at Mira, pero naputol siya nang maramdaman niyang may malalaking invisible na hiwa ang papalapit sa kanya. Tumalon si Judge R palayo, at paglapag niya, nakita niya si Judge Q, ang sobrang lakas at laging naaapi pagdating sa labor rights, na naghihintay sa kanya hawak ang Joker side. Wala nang makakapigil dito, magbabawas siya ng sweldo ngayon pero ang tanging gusto ni Judge Q putulin ngayon ay ang traidor na ulo ni Judge R. Nagtataka si Judge Q kung paano napilit ni R na dukutin si Park Mujan bago sila nagbanggaan para sa isang klasikong duelo.
Hindi rin nagbibiro si Q, agad siyang naglatag ng bitag gamit ang kanyang mga baraha bago ipakita ang Joker sa likod ni R para hiwain ang kanyang leeg. Nakaiwas ang traidor sa huling sandali pero pinipilit siya ni Q. Nakakita ng pagkakataon ng blondeng dating judge ng Go at tinawag ang isang wind bow bago tinusok si Q sa balikat. Pantay ang laban pero, dahil hindi napansin ni R na tinamaan din siya ni Q gamit ang isa sa mga cards niya. Sa kinaroroonan ni Jean Mori, may naririnig siyang boses sa ulo niya na nagsasabi na malapit nang magbukas ang pinto, kaya tinapos niya agad ang duel niya sa priestess at sinabi sa kanya na wala siyang panahon para sa mga mahihinang kalaban bago mag-charge ng kidlat mula sa langit. Nababalutan ng fog ang Samsung Station pero na-realize ng priestess na naghahanda si Mori para sa isang malakas na atake. Sa kinaroroonan ni Judge Q, napipigil na niya si R. Tinanong niya si R kung bakit niya sila niloko at, sabi ni R kay Mugen na naligaw siya ng landas. Halos patayin na ni Q si Mugen pero hinabol siya ni Dewi para makatakas sila sa kidlat ni Mori bago pa man mabigyan ng karampatang parusa ang traidor. Pagkatapos ng gulo, yung natitirang mga Nox ay nagdaramdam sa kanilang mga sugat. Ang kaya lang gawin ng purple-haired na bishop ay sumigaw dahil biglaang bumagsak ang buong operasyon nila sa pinakamalupit na paraan. Sa tagwan ng mga bayani, lahat mula kay Go Gamdu hanggang kay Mansok ay naka-antebay habang hinihintay nila si Ang Yu. Para tapusin ang ritual na magbubukas ng pintuan papunta sa Sage Realm kasama si Mabora. Halata na halos bumalik na si Mansok sa dati niyang ugali nang magsimulang makipag-away siya kina Gamdu at Jeonggi. Pero, halos, lang, kasi agad siyang natakot at naging sunod Sonyer nang dumating si Mori kasama ang team mula Samsung Station. Tinanong ni Beck si Dewi kung maayos ba ang lahat, at sinabi nito na oo. Sa katunayan, nalaman natin na alam ni Beck na si Kim Dushak ang magtataksil kay Giju para maisakatuparan ang plano nilang bigyan ng malakas na suntok si Nox sa Samsung Station. Tinanong ni Ang Yu si Mori kung nakakaya na ba niya ang kapangyarihan ng Monkey King, at sabi ni Mori na medyo okay na siya doon. Sabi ni Ang Yu, magiging ayos lahat basta maibalik niya ang kanyang mga alaala bago matapos ang ritual. Biglang gumalaw ang dalawang estatwa sa harap ng altar ni Ang Yu at naging malaking kahoy na tarangkahan, ang tarangkahan papunta sa Sage Realm. Bumukas ito at sobrang excited si Mori na makita kung ano ang nasa kabilang side. Lumapit siya sa pintuan pero pinaalalahanan siya ni Ate Ang Yu na huwag masyadong magmadali kasi may plano silang sinusunod. Mori, napapansin niyang may kulang pa sa grupo nila pero dumating ang team ni Park LPO para punan iyon. Nang kumpleto na lahat, ipinaliwanag ni Ang Yu ang mga gagawin ng bawat grupo. Sina Jin Mori, Dewi, Mira, Judge Q, at Giju ang pupunta sa Sage Realm para kunin ang Jekian Deseong na banga para matulungan si Mori na maibalik ang kanyang mga alaala. Samantala, ang team ni Ilpyo ang bibili ng mga piraso ng susi, habang ang iba naman, tulad ni Gamdu, Mansok, at Jeonggi, ang magliligtas kay Park Mugen. Pinapaalalahanan ni Ang Yu si Mori na iba ang takbo ng oras doon. Sa loob ng Sage Realm, isang oras doon ay katumbas ng buong araw sa totoong mundo. Bukod pa rito, hindi siya dapat masyadong gumamit ng kanyang kapangyarihan, kasi baka mapansin sila ng mga naninirahan sa Heavenly Realm. Pero nung ayos na ang lahat, biglang pumasok sa kanilang tagwan ang may eye patch at purple na buhok na Nox Bishop, tinanggal niya ang eye patch niya, at sinimulang atakihin lahat. Sina Judge Q, Judge O, at Giju ay hamarang sa kanya, handang gamitin ang kani-kanilang borrowed powers. Pero ginamit ng Bishop ang isa niyang mata para nag-activate ng abilidad na pumipigil sa lahat, kahit si Ang Yu nung susubukang sumali sa laban, na gamitin ang kanilang borrowed powers. Tapos, sinimulan ng Bishop na suntukin at sip-a ng todo ang mga judges. Nakita ni Mabora at Mansok na nasaktan si Ang Yu, kaya tinangkang tumulong, pero sinabi ng Sage na manatili sila sa kani-kanilang posisyon. Huli na kasi bigla na lang nilusob ng Bishop si Mansok at Mabora. Nilihis ng Bishop ang atensyon niya kay Jean Mori, at na-realize ni Ang Yu na nag-a-activate ang Sage Realm Gate. Isang liwanag ang biglang kumurap sa mga mata ng halos lahat. Lahat ng tao sa kwarto, at sabihin na lang natin na sira na talaga ang plano ng mga bida natin. Nakabangon si Ang Yu mula sa flash ng gate at nakita niya mga hurado lang, ang obispo ng Nox, at siya na lang ang natira sa loob ng yung iba, na hila na papunta sa Sage Realm. Doon, nagising sina Mori, Dewi, at Mira sa bundok Huagwa, isang bundok na hugis na kaluhod na tao na gawa sa bato. Nag-aalala sina Mori at Mira na magkahiwalay sila sa grupo nila, pero si Dewi ang nanguna at sinabi sa mga kaibigan niya na dapat silang mag-focus sa paghahanap ng Jekian Deseong na banga. Itinuturo ni Mori ang isang direksyon at sinasabi sa kanyang dalawang matalik na kaibigan na may magandang pakiramdam siya tungkol doon. Siyempre, hindi naniniwala sina Mira at Dewi sa kutob niya. At nang lumingon ulit si Mori para tanawin ang abot tanaw, bigla silang sinalubong ng isang malaking dragon. Samantala, sina Pungguang, Jiang Mi, at Beck ay napadpad sa ibang bahagi ng Sage Realm, sa kastilyo ni Kim Uma, kung saan pinipilit ng mga demonyo ang isang lahi ng mga unggoy na magtrabaho ng mabigat. Sa ibang bahagi naman ng realm, isang malaking nilalang na parang tao ang hinihila ang walang malay na si Ilpyo. Habang yung iba pa sa team niya hindi pa nagigising. Si Go Gamdu at Li Hyangdan naman, nandoon sa loob ng Sage Garden, pero wala pa silang alam tungkol sa lugar. Sa huli, yung tambalang Jeonggi, Mansok, at Bora ay nawala ng malay sa ibabaw ng mga bato sa gitna ng Sage Realm. Sa grupo ni Mori, yung tatlong bida ay naging magkaibigan sa dragon na nakita nila kanina at ngayon ay sakay na nila papunta sa direksyon na tinuro ni Mori. Pero hindi lahat ay saya at laro. Kasi sa totoong mundo, napatay na si Ang Yu at lahat ng mga hukom, habang binibigkas ng obispo ng Nox ang salitang, Namjoon, habang nakatayo sa harap ng mga hindi nakagalaw nilang katawan. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!